Bakas pa rin sa braso ni Leo ang mga kalmot at kagat ng alaga niyang pusa noong nakaraan pang linggo. Pero hindi raw siya nangangamba na baka magkarabis siya. Imbis kasi na magpabakuna kontra rabies, pinapahiran niya lang ito ng bawang at saka tatapalan ng batubalani. Pero nung ika-3 ng Marso nung umaga, nakagat siya muli ng kanyang alagang aso. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubiling magpabakuna. Saan na nga tatamot nung katot gapumot tatata. Ikukwada ti dita nga ipaspasyan na nagiging na dumang ako ti kunada nga ako. Sapul mo ti indiksyon. Hindi kat awan mo. Awan tin indiksyon. Ganitong paniniwala rin ang kinalakihan ni Samuel. Pinisilo ko yung kagat ng aso, tapos pinahiran ko rin siya ng bawang bago ako punta dito. Mga tinuro din ng mga matatanda. Ang mga pamamaraang ito mapanganib at hindi pinapayo ng mga health experts. Ayon sa nurse manager ng Animal Bite Treatment Center ng Baguio City Health Services Office na si Agnes Abad, delikado raw ang sariling paggagamot sa kagat ng mga alagang hayop. We are not advising them to use it. Why? Because it may cause infection, especially on garlic application. Kasi ang garlic, meron pong burning sensation yan, pwede pong masunog ang ating balat with that. Pag nagkaroon po ng sunog ang balat, nagkakos po ng infection. Ang infection, that is the trigger point ng virus para pumasok sa ating katawan. Dagdag pa niya, dapat agad magpapakuna kontra rabies pagkatapos makagat dahil maaring umabot ang rabies sa utak sa loob ng 2 hanggang 8 linggo. Kapag nangyari ito, hindi na raw ito magagamot pa ng bakuna. Una sa lahat, the first phase is the incubation period. When we say incubation period, that is the 2 to 8 weeks observance of the patient. So the patient will not manifest any symptoms. 2 to 8 weeks. Sa tala ng Baguio City Health Services Office, 1,000 na ang nakagat ng mga alagang hayop sa lungsod mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon. Bagamat sumampa sa higit 7,000 noong nakaraang taon at higit 8,100 noong 2024 ang bilang ng mga nakagat ng alagang hayop, wala sa mga ito ay rabies cases. Pero malaking hamon daw ngayon ang kakulangan ng bakuna kontra rabies. Okay, nagpo-procure tayo per quarter kasi. So basically, 1,000 vials. Kasi we cannot anticipate yung mga number of bites natin within the quarter. So yung average natin, 100 per day kasi po. So yun ang nagagamit natin. So medyo nagkakaroon ng shortage. Not only sa DOH, kaya hindi po tayo kumukuha na sa DOH. Kasi pati sila, they're having a hard time also procuring din. Para maagapan naman ang pagkalat ng rabies, nagsasagawa ang City Veterinary and Agriculture Office ng regular na anti-rabies vaccination drive. And ngayong January to February, meron na pong nabakunahang 5,395 dogs and cats po yun. Then as of last year and hanggang ngayon, wala pang nag-positive na rabies sa cases for dogs dito sa Baguio City. Target ng ahensya na mapanatili ang titulong rabies-free ng lungsod. 20 taon na ang nakararaan. Polo Galletes, RNG News.